Dalong ibinangon ng dilim di. Si Rodrigo Roddy Valmores ay isang veteranong sundalo, matagal nang nagretiro mula sa madugong giyera laban sa mga rebeldeng NIE sa kabundukan ng Mindanao. Sa kanyang pagbabalik sa payapang buhay bilang isang magsasaka, inakala niyang tapos na ang kanyang pakikidigma. Pero ang bundok ay may sariling mga multo at hindi lahat ng digmaan ay natatapos. Isang gabi, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, dumating ang bangungot na hindi niya inaasahan. Mula sa dilim ng kagubatan, narinig niya ang mga anino bago pa niya sila nakita. May mga yapak sa tuyong dahon, mahihinang bulungan sa likod ng mga puno. Nang sumilip siya sa bintana ng kanyang kubo, huli na ang lahat, 10 lalaking armado, nakasuot ng maduduming uniforme, may mga pulang bandilang nakapulupot sa kanilang mga balikat. Anye. Pinuwersa siyang isakay sa isang sasakyan, piniringan ang mga mata, at dinala sa isang kampo sa gitna ng kabubatan. Sa kanilang pagdating, naamoy agad ni Roddy ang lansa ng dugo. Naramdaman niya ang maruming putik sa ilalim ng kanyang mga paa, o baka hindi lang putik, kundi dugo ng mga nauna sa kanyang naging bihag. Itinali siya sa isang kahoy, hinubara ng pangitaas, at sinimulang tanungin. Ilang taon kang naging aso ng gobyerno, ha? Tanong ng isang lalaking may peklat sa mata, hawak ang isang kalawanging kutsilyo. Ilang kasamahan namin ang pinatay mo? Hindi sumagot si Roddy. Kahit matanda na siya, hindi siya kailanman nagbigay ng impormasyon sa kaaway. Pero hindi iyon rason para siya ipatawarin. Sinimulan nila ang pagpapahirap. Isang mainit na sigarilyo ang ipinagdikit sa kanyang dibdib, iniwan ang malalim na paso. Pinutol nila ang isang daliri sa kanyang kamay gamit ang itak, mabagal, marahas, sinasadya ang bawat paghiwa upang marinig ang kanyang sigaw. Snark, plak! Bumagsak ang daliri sa lupa, nanginginig pa rin. Mahina na ang sundalo, bulong ng isa habang tumatawa. Isa ka nang walang silbi. 3 araw nang walang pagkain, walang tubig. Binugbog siya, ginulpi hanggang mawalan ng malay. Nang ang kanyang katawan ay hindi na makagalaw, hinila siya palabas ng kampo. Dapat barilin ka na lang namin, pero gusto naming marinig kang nagmamakaawa. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Roddy. Ipinatong nila siya sa isang hukay. Ang lupa sa paligid ay basa, mabaho, tila may nabubulok na katawan sa ilalim. Isa-isa, sinimulang tabunan ng mga rebelde ang hukay ng lupa. Ang malamig na bigat ng mundo ay unti-unting pumupuno sa kanyang dibdib, sa kanyang bibig, sa kanyang ilong. Dahan-dahan siyang nilamon ng kadiliman. At doon siya nagising. Sa ilalim ng lupa, isang matandang sumpa ang nagising. Ang kanyang dugo, lumamig. Ang kanyang mga sugat, hindi gumaling pero hindi rin nagdugo. Ang mga daliri niyang pinutol, muling tumubo, pero hindi na laman, kundi matatalas na itim na kuko, parang mga itak. Nang bumuka ang kanyang mga mata, hindi na siya si Rodrigo Valmores. Siya na ang parusang itinakda ng gabi. Sa unang gabi, bumalik siya sa kampo ng mga rebelde. Tahimik ang paligid, pero sa ilalim ng anino ng mga puno, may isang nilalang na gumagapang papalapit. Isang bantay ang nakaramdam ng malamig na hangin sa kanyang batok. May tao ba diyan? Tanong niya nanginginig. Walang sumagot, pero may humugot sa kanya mula sa dilim. Ang kanyang bibig ay natakpan ng isang malamig, maruming kamay. Ang huling tunog na narinig niya ay ang nakakapangilabot na tunog ng kanyang liig na pumuputok. Isa. Sa ikalawang gabi, isa-isang nagising ang mga rebelde sa sigaw ng kanilang kasamahan. Pero nang tumakbo sila palabas ng kubo, wala silang nakita kundi ang katawan nitong nilamon ng kadiliman, duguan, pira-piraso. Pangalawa. Sa ikatlong gabi, isang nilalang ang lumitaw sa gitna ng kampo. Nakaupo ang leader ng grupo, nanginginig habang hawak ang baril. Pinakikiramdaman ang paligid, pinipilit iwaksi ang takot na lumalamon sa kanyang dibdib. Doon niya nakita ang anino sa dulo ng apoy. Dahan-dahang lumabas si Roddy mula sa dilim. Ang kanyang katawan ay may mga sugat pa rin, mga hiwa, mga paso, mga butas ng saksak. Ngunit walang dugo.
Ang kanyang balat ay kupas, halos kulay abo, at ang kanyang mga mata walang puti, walang itim, kundi malalim na guwang ng kasamaan. Anong klaseng impakto ka? Sigaw ng leader, nanginginig ang kamay habang nakatutok ang baril. Sa isang iglap sumugod si Roddy. Hindi na sumigaw ang lalaki. Hindi na rin siya nakatakbo. Kinabukasan, natagpuan ng militar ang kampo. Walang natirang buhay. Ang mga katawan ay pira-piraso, nakakalat sa paligid, ang kanilang mga mata ay nanatiling nakadilat sa takot. Ngunit walang bakas kung sino ang may gawa. At sa loob ng kagubatan, sa ilalim ng anino ng matandang puno, may isang nilalang na bumalik sa dilim. Hindi na siya tao. At hindi na rin siya kailanman mamamatay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. At tandaan may mga nilalang sa dilim na hindi kailanman nagpapatawad.